the rain fell. When the rain fell, when the floods came, when the wind blew, I was okay. You'll be right there. You're in every step I take. The night falls. When the night falls, when my heart breaks, if I stumble, I will not break. You'll be right there. You're in every step I take. Come on, church, let's sing this one more time. When the rain fell, when the floods came, when the wind blew, I was okay. You'll be right there. You're in every step I take. When the night falls. When the night falls, Oh, in my heart it aches. if I stumble, I will not break. You'll be right there. You're in every step I take. Come on, church, let's sing it out. When the rain fell, when the flood came, when the wind blew, I was okay. You'll be right there. You're in every step I take. Oh, when the night falls. When the night falls, when my heart breaks, if I stumble, I will not break. You'll be right there. You're in every step I take. Oh, when the rain came. When the floods came, when the wind blew, I was okay. You'll be right there. You're in every step I take. When the night falls, when the heart aches, if I stumble, I will not break. You'll be right there. You're in every step I
You're my shepherd, you're my keeper, my provider, my protector. You surround me, oh, you're every step I take. Oh, you're the goodness, you're the goodness, you're the constant. You're my first love and my future. You surround me, you're in every step I take. You are with me, Father, you for me. 'Cause I belong to Jesus. I'm never alone. I'm never abandoned. Oh, fear will never conquer me. 'Cause I belong. Oh, you're with me. Oh, you are with me. Yes, Lord. Father, you for me. Oh, fear will never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. I'm never alone. I'm never abandoned. Oh, fear will never conquer me. 'Cause I belong. Come on, church, once again, you're my shepherd. You're my shepherd. You're my keeper, my provider, my protector. You surround me. You're in every step I take. You're the goodness. You're the goodness. You're the constant. You're my first love and my future. You surround me. You're in every step I take. Oh, you're my shepherd. Come on, church. You're my shepherd. You're my keeper, my provider, my protector. You surround me. You're in every step I take. You're the goodness. You're the goodness. You're the constant. You're my first love and my future. You surround me. You're in every step I take. Oh, you are with me. Father, you for me. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. I'm never alone. I'm never abandoned. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Yes, Lord. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, it belongs to you, Lord. Oh, we belong. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Come on, church, let's declare this. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Oh, Jesus, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Come on, let's declare this. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Oh, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. even though I walk through the valley of the shadow
shepherd. You're my shepherd. You're my keeper. My provider. My protector. You surround me. You're in every step I take. You're the goodness. You're the goodness. You're the constant. You're my first love and my future. You surround me. You're in every step I take. Oh, you're my shepherd. You're my shepherd. You're my keeper. My provider, my protector, you surround me. You're in every step I take. Yes, Lord, you're the goodness. You're the goodness. You're the constant. You're my first love. You're my future. You surround me. You're in every step I take. You are with me. Yes, Lord. Father, you for me. Oh, feel never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. I'm never alone. I'm never abandoned. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong. Come on, church, you are with me. Oh, you are with me. Yes, Lord. Oh, Father, you for me. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. I'm never alone. And I'm never abandoned. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, fear you'll never conquer. 'Cause I belong to Jesus. Come on, let's declare it. Fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. For the last time. Oh, fear you'll never conquer me. 'Cause I belong to Jesus. Oh, we belong to you, Lord. We belong in your presence this evening. We belong in the kingdom. Oh, we belong. Oh, we belong. And I know I will never be alone. Yes, Lord. I know I will never be alone. Oh, yes, Lord. I know I will never be alone. Yes. I know I will never be alone. Oh, I know. I know I will never be alone. 'Cause I know I will never be alone. Yes, we know. I know I will never be alone. Oh, we believe. I know I will never be alone. Oh, I know I will never be. Oh, I know I will never be. Come on, just say it to yourself this evening. Na hindi ka nag-iisa sa gabing ito. Na hindi tayo nag-iisa sa gabing ito. Oh, we know that we'll never be alone. 'Cause I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There'll be another in the water holding
back the sea. Or should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that there's no burning. There is another died in me. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. Or should I ever need reminding what power set me free? There is a grave that holds nobody, another lives in me. There is another in the fire. There'll be another in the fire. There'll be another in the fire. There'll be another in the fire. I can see the light. The darkness comes to him. I can hear the roar into heavens. As the space between wasting, can feel the ground shake beneath us. And the place I was given, nothing stands between us. Oh, I can see the light. And I can see the light in the darkness. As the darkness bows to him, I can hear the roar in the heavens. As the space between the sins, I can hear the ground shake beneath us. As the prison walls cave in, nothing stands between us. Nothing stands. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding how good you've been to me? There is the joy, there's nobody. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding how good you've been to me? I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where. For the last time, I can see the light. Oh, I can see in the darkness. As the darkness bows to him, I can hear the roar in the heaven. As the space between. Oh, I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls cave in, nothing stands between us. Nothing stands. Oh, I can see in the darkness. As the darkness bows to him, I can hear the roar in the heavens. As the space between wasting, oh, I can feel the ground shake beneath us. as the prison walls cave in, nothing stands between us. Oh, nothing stands between. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding how good you've been to me? I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in
in the waters, holding back the sea. And should I ever need reminding, would you bring to me? I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I count the joy come every battle, 'cause I know that's where. Oh, we count the joy. I count the joy come every. Yes, we know that's where you'll be. I count the joy come every battle, 'cause I know that's. Come on, let's count it all joy. Count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. We count the joy. Count the joy come every battle, 'cause I know. Oh, we count that all joy. I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. We count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. We'll count the joy in every battle, 'cause I know that's. Oh, we'll count the joy. We'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where. Yes, Lord. We'll count the joy come every battle. I know that's where you'll be. We count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. There'll be another in the fire. Oh, there'll be another in the fire. Oh, there'll be another in the fire. Oh, to be another in the fire. Oh. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, Lord. Heavenly Father again, oh Lord God. Nandito, Panginoon, ang iyong mga anak. Humahanap ng mga kasagutan. Humahanap, Panginoon. Nagsasaliksik. As you have said, Father God, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this thing shall be added unto you. Yes, Lord, tonight, hindi kami susuko, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok sa aming buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mga dinadaanan ng iyong mga anak. Patuloy at patuloy kaming sasamba. Patuloy at patuloy kaming mga hawak, O Lord God, sa iyong mga pangako. Right now, Father God, as we celebrate tonight, O Lord, we will hear your voices. Lord, let your voice, O God, sa iyong mga anak ay mabuhay, tumimo, maging kalakasan, maging kagalingan. Because you are our God. Oh Lord, save your people. Save your children. Save us, oh Lord. Sa buhay namin ito, we need you in this life. Kaya Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo patuloy ka namin papurihan,
Hayaan mo patuloy ka namin pasalamatan. Hayaan mo, Panginoon, sa pagtayo ng iyong lingkod, sa iyong banal na harapan, ay ikaw, Panginoon, ang kanilang marinig. Ang iyong mga salita ang magbigay sa kanila ng pag-asa, ng tagumpay, ng kalakasan, ng kagalingan. Oh Lord, ikaw at ikaw lamang ang aming itataas sa gabing ito. Purihin, purihin at dakilain mong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So surprised naman ako. Wala pa? Okay. Okay na. Praise God. Buti na lang. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan. So, tuloy-tuloy po ang ating papuri at pasasalamat sa Panginoon. Siyempre, ang bida dito ang ating Panginoon. Amen? Maraming salamat pong muli sa ating mga kapatiran at sa mga nanonood ngayon. Na dalayan ko po na patuloy silang maabot ng ating gagawin pong program. No? Katulad po ngayon, ang ating Meet Your Saturate 2024. Amen? Abide. Yung pa rin ang team po natin this month, abide. So, naiwan ko yata. Thank you. Yan. Magandang message po ang iiwan ng ating Panginoon. No? Kung gaano tayo karami kanina, ganon din ngayon. Amen. So, ang ating pong title for tonight, ating first saturate, ay abiding in the divine healer. Amen? Amen. Ang ganda ng kanta natin, no? Connected sa ating kanta ngayon. So, ano bang ibig pahiwatig ng ating Panginoon? So, bago po yan, nais ko pong tayo ay taimtim po, pansamantala na pumikit. Tayo manalangin. We thank you, Father, for your words, God. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa iyong lingkod, sa kalakasan. Let your word be shine upon us, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ngayong gabi, abide in the divine healer. Sino po ang healer natin? Jesus, siyempre. Sabi nga natin, when you are born again and become set aside by the Almighty God, there should be no sickness in your body. Totoo po ba yun? Pag tayo daw ay born again, dapat wala na tayo nararamdaman. Amen po? Alam ko po marami sa kapatiran na binabagabag ng mga ganitong mga pagsubok. Malakas tayo ngayon, bukas di natin alam. Bakit kaya? Hindi ba naku-question tayo sa, ba't kaya lakas ko naman kahapon, ba't ngayon iba na yung pakiramdam ko? Pero ang tanong, how can you serve Jesus when you are ill? Paano ka magsiserve kay Lord kung may nararamdaman ka? How can you preach the gospel? Paano? Anong gagawin natin kung tayo ay nagkakaroon ng karamdaman? Pwede ba tayo mag-serve? Sabi nga dito, nobody can serve Jesus correctly when such a person is ill. Tama po? Nagiging hadlang. No? Instead na ang lakas mo, parang may pumipigil. Parang may gustong mawala ka. Parang may gustong manghina ka. Lahat tayo nagkakasakit. Hindi natin may tatanggihan. Sinipon lang, bukas inubo na.
Inubo lang, bukas na, sa ospital na. Hindi natin alam. If you want to serve Jesus, you have to be healthy. Amen? Sabi ko nga, I always praying kay Lord na give me strength before I stand here. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang i-deliver to. Kailangan kita. I need you. This is your word. So, tonight, mga kapatid, kailangan pag-aralan natin. No? Ano ba yung pinanggagalingan ng mga ito? There are 3 causes of sickness. Sin. No? Sabi nga rito, sa mga awit, may nagkasakit dahil sa kanilang, dahil sa kanilang likong pamumuhay. Ano ba yung likong pamumuhay? Dahil sa pagsuway, ang dinadanas nila yung mga kahirapan. 2 po ito, pag-aaralan natin sa sine ito. May mga nagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Ano pa isa? Dahil sa pagsuway, ang dinadanas nila yung mga kahirapan. Nangyayari po ito. Hindi natin nare-realize na sa ating mga maling desisyon, yung hindi natin paglatag kay Lord, minsan nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Meron naman sa pagkain. No? Ano po sabi dito? Yung sin na ito. Tingnan nga natin. Ayun, may nakakover. Ayun. What is sin? Ano ba ang kasalanan? Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 28, verse 15, sin is disobedience to God. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So, meron pong sumpa. May sumpa. God says, if you disobey Him, every disease that the doctors cannot even treat, hindi niya magagamot. Hindi kayang gamutin. Sabi nga dito, sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Anak ako ng Diyos. Hindi ako magkakasakit. Pag anak ka ng Diyos, mayroon kang protection. Pero, ang sabi dito ng banal na kasulatan, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh. Sino ba si Yahweh? Na inyong Diyos, na ating Diyos. At hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ang daming sumpa. Madaming sakit. Isang pagkakasala na akala mo'y napakadali, subalit mayroon palang idinudulot na parusa. Parang sa anak, no? Sa mga magulang natin, mga anak, makinig kayo. 'Di ba? Pag kayo hindi sumusunod sa magulang, natutuwa ba ang magulang? May mga anak ba dito? O puro kananayan, katatayan? Sabi ko, mga anak, kapag kayo ba ay hindi sumusunod sa inyong mga magulang, natutuwa ba ang inyong mga magulang? Hindi, siyempre. Tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag tayo'y
hindi sumusunod sa Panginoon, ano yung sumpa? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman na hindi kanais-nais. Ano po yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Yun daw tinatawag na maling pagkain. Amen? Sino guilty rito? If you eat the wrong type of food, you can become sick. Tama ba? Pag may mali kang kinain, maaari kang magkasakit. Totoo po yun. Lalo na kung may ka sa mga soft drinks. Ano ba dinudulot ng soft drinks? Acid. Sugar. Dami niyan, no? Ano pa? Madami siyang dinudulot. Tumataas yung sugar mo. So, wrong food also. No? Yung maling pagkain ay nagdudulot sa atin ng karamdaman. Amen? If you eat the wrong type of food, you can become sick. Kung mahilig ka sa taba, Romel. Kung mahilig ka sa taba, masarap kasi yung taba eh. Yung pakurot-kurot lang, may hindi na kurot. No? Mahilig ka sa maaalat. Mahilig ka sa matatamis. Mahilig ka sa maaasim. Magkakasakit ka talaga. So, wrong food. May turo ang Lord sa mga yan. No? So, ibig sabihin, meron tayong dapat na sinusunod. Makinig tayo sa ating Panginoon. So, ano pa yung isa? Yung pangatlo. Nahulaan na po ba yung pangatlo? Wrong choice. Wrong choice. Wrong choice ng partner? Hallelujah. Wrong choice ng partner? So, bakit nagkakasakit ang tao? Ano pa yung isa na maaaring mangyari? Ano pa yung nagiging dahilan minsan kung bakit tayo nagkakaganito? The third cause of sickness is the devil himself. Yan yung pinakamabigat na pagsubok. You may be eating and living. Sabi nga, yung masagana, but the devil may be decide to hit you with sickness. Maraming kwento sa Bible regarding the devil. How the devil destroying our spiritual life. Hindi lamang tayo, may mga naunang tao na sinubukan ng kaaway upang siya ay manghina, upang siya ay magkasakit. Sino po yung pwede nating sabi dito? Sa may aking Bible? Sa Job. Basahin po natin yung Job, chapter 1 and so forth. Pwede ba tayong i-flash yan? Babasahin po natin. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nangangalang Job. Siya isang mabuting tao. So, walang ikay pangamba, no? Mabuting tao eh. Masunurin to. Mabuting tao. Wala siyang dapat ipangamba. Kung magkakasakit ba siya o hindi. Mabuting tao eh. Ano pa? Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos. Sumasamba ba kayo sa Diyos? Amen. Pero ito, sumasamba rin si Job. Tingnan natin. At umiiwas sa masamang gawain. Mabuting tao, umiiwas sa masamang gawain. May dahilan ba para magkasakit si Job? Wala. Amen. Wala. Mayroon siyang 7 anak at ilan? 7. Pakiganon nga yung kortina. Hindi ko mabase. Ayun, 7 ayun. Putol eh. 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ano pa?
Marami siyang tagapaglingkod. Mayaman. Big time. At siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Mayaman. Mayaman to. 7,000. Dami. 7,000. 7,000 ang kanyang tupa. 3,000 ang kamelyo. 1,000 ang baka at 500 ang asno. Mayaman o hindi? May kailangan pa ba sa buhay o wala na? Wala na. Sarap buhay eh. 7,000. Magkano isang tupa ngayon? Yeah. Malang tupa eh. Next po. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay. Hali-halili. Walang walang tigil na handaan to. Araw-araw. Utang na loob araw-araw. Walang kaubos-ubos yung ilulutong baka, tupa. Mayaman eh. Nagdaraos ng handaan sa kanilang bahay. May kanya-kanyang bahay. At inaanyanyahan nila ang mga kapatid nilang babae. Sa madalit sabi, araw-araw to mga kapatid, tayo nga every Sunday lang eh. Ayaw pa magluto ng iba. May tinamaan yata. Sila araw-araw, nagluluto, babalahibuan mo, papartihin mo, walang sawa. Pag sinabing handaan niya, may kasamang konting party, party. Yun, no? Next po. Tuwing matatapos, every time, tuwing matatapos ang ganong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak. Bakit? Para sa isang ritual. Ano ginagawa nila? Maagang bumabangon si Job, kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak. Bakit kaya? Dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Nababayaran? Pag nagkasala ka noong panahon na yon, magpaparte ka lang, pwedeng bayaran. Kaya maintindihan niyo po ito eh. Kaya si Lord, ipinako sa krus, it is finished, sabi niya. Wala nang handok eh. Pinutol ni Lord, tapos na, sabi niya. Next po. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si... Ulitin ko po. Dumating ang araw. Merong time, ano? Merong mangyayari sa time na yon. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Nakakausap. Ano ginagawa ni Satanas doon? Tuloy po. Patuloy. Tinanong ni Yahweh si Satanas. Ang dami naman tatanungin si Satanas pa. May mga anak namang iba doon. Pero ang sabi, tinanong ni Yahweh si Satanas, bukod tangi si Satanas. Anong tanong ng Lord? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Anong sagot niya? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Tingnan mo kay katabi mo kung nandiyan si Satanas. Baka hindi nakikinig eh. Si Satanas yan. Ginugulo ka eh. Tinan mo. Pag di nakinig yan, ginugulo ka. Ayaw kang makinig na sa... Kasi involved siya rito eh. Ayan, tumahimik bigla. Sabi rito, nandun. Napansin mo ba ang likod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Yan ang may katabi mo kung may katulad. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. So walang problema to.
tapat sa Lord, umiiwas sa masawang gaway, walang dahilan para magkasakit to. Amen? Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Uy. Sasamahan pa kaya Nino? Sasamahan pa kaya ni Prince ang kanyang girlfriend kung di siya crush? Sino pa ba dito? Sino kaya dito? So, ibig sabihin, there's something going on na merong gustong patunayan si Satanas na kapag nawala yung mga bagay na ito, manghihina na yung taong ito. Kaya sabi niya kay Lord, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo. Kung tayo ba ay wala ng biyayang natatanggap sa Lord, sasamba pa ba tayo? Kung hindi pa ba sinasagot ng Lord yung mga dalangin mo, na ikaw ay tulungan ng Lord at hindi mo nararamdaman, sasamba ka pa rin ba? Tuloy po. Inaalagaan ninyo siya. Tinan mo yung katabi mo, baka inaalagaan ni Lord dyan, kaya maingay. Ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kayamanan ang buong lupain. Ba, libo-libo ba naman? 7,000. Ba, hindi ba mayaman to sa panahon na yon? Mayaman. Pinuno ni Lord So, merong kumbaga may tanungan at may kasagutan. Tuloy po. Subukan ninyong alisin ang lahat sa buhay niya. At harap-harapan niya kayong susumpain. Sino nagsumpa rito kay Lord? Kasi hanggang ngayon, di pa rin sinasagot yung kanyang panalangin. Sino ang hindi nagtitiwala sa Lord? Kasi parang hindi niya nararamdaman. Si Job nga, ano sabi dito? Ang sabi ni Satanas, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya. Payag kayo doon? Ano kaya yung aalisin na to? Ano kaya yung gustong mangyari dito ni Satanas? Tuloy po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo. Gawin mo na ng lahat ang gusto mong gawin sa Kanya. Payag kayo? Payag kayo? Aalisin lahat sa inyo? Huwag mo lamang siyang sasaktan. So, ano ibig sabihin? Wala mangyayari kay Job. May kukunin kay Job, tetestingin. Nawala ang trabaho, nabaon sa utang. Siyempre, walang trabaho. Tapos ano? Mawawala ang pananampalataya. Nawala lahat. Namatayan. Mawawala pa na ng palataya. Tatalikod na sa Lord. Ang sabi dito, kung gayon, gawin mo na ang lahat ang gusto mong gawin sa Kanya. Merong binigay si Lord. Gawin mo lahat, may utos na. Binigyan ng pagkakataon si Satanas. Pero sabi, huwag mo lang siyang sasaktan. Yung mga ari-arian, mga kapatid, in a blink of an eye, kahit yung trabaho mo, pwedeng mawala. Pero isang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ng mga asno. Tuloy? Nang may dumating ng mga sabeyo
kinuho po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Uy, pinatay. Ako lang po ang nakatakas. Bakit? Upang magbalita sa inyo. Tuloy? Hindi pa ito nakakatapos sa pagre-report. Nang may dumating na namang isa, sinabi na naman nito kay Job, tinamaan po ng kidlat. Kaya na kumikidlat eh. Buti walang tinamaan sa atin. Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa. Ilang libo yung tupa? 7,000. Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. 7,000. Utang na loob. Karami na makidlat nun. Pwede siya ng kaldareta lahat, pero pag tinamaan ng kidlat, wala kang pakikinabangan, sunog. Sunog yan. Million volts eh. Wala kang pakikinabangan. Pwede siya ibenta ng ganun sa atin, eh, no? Patay na, hinuhukay pa, ibebenta. Pero yan, kahit tinamaan ng kidlat, wala kang pakikinabangan. Amen. Saan tayo? Ayun. Hindi pa ito halos tapos magsalita. Ang hirap naman, ano? Pagdating ng isa, hindi pa tapos, may dumarating na naman. Walang kalaalam si Job dito, ha, mga kapatid, ha? It is a surprise visit. Kung kayo nasa kalalagayan ni Job, baka kung ano na pinaggagawa mo salita. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na naman dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Aw! Aray! Kabuhayan ni Job to, pinag-uusapan. Sino nagninegosyo dito? Masakit manakawan. Ubos. Pinaghirapan mo tapos all of the sudden, saglit lang. Pero ito, sunod-sunod. Tuloy po. Hindi pa rin ito halos. Tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinom sa bahay ng panganay nilang kapatid, tuloy, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. Picture po natin, ha? Yung kinukwento natin, ha? Tingnan po nyo kung ano yung mararamdaman nyo. Mga anak lahat, ubos. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Utang na loob. Yung pang-alipin, yung nagbalita ay hindi pa yung anak. Walang isang natirang anak. Ang sakit po nun. Kung kayo nasa kalagayan ni Job, ano mararamdaman nyo? Namatayan ka lang ng isa, ang sakit na. Yan lahat. Ang lupit po, no? Napakabait na tao, masunurin sa Diyos, sumasamba sa Diyos, pero dumating ang pagsubok. Nawala lahat. Ano pa? Next. Ayun. Ang sabi niya, ayun. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit. Ang pagpunit po ng damit, may meaning po yun sa kanila. Ano po meaning sa kanila? Ito po isang pagdadalamhati, pagluluksa. Ano iba? Inaahit yung buhok. Tingnan natin. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Tingnan niyo si Pastor Aris. Hindi, normal po yon. Natural born citizen yan. Nagising sila. Ang sabi, nag-ahit ng ulo kasi isang way nila yon para sila ay magdalamhati.
Pagkatapos, nagpaterapa siya at sumamba sa Diyos. Sumamba pa. Kaya mo yon, kapatid? Kinuha ni Lord, namatay mga anak mo, mahal mo sa buhay, sumamba ka pa. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Hindi lang yan, mga kapatid. Hindi pa siya natatapos dyan ng pagdurusa. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Mga kapatid, ano po lesson ng ating pinag-aaralan ngayong gabi? Bagamat si Job hindi nagkasala, bagamat si Job sa kabila ng dinaanan niya sa buhay, nanatili siya sa Panginoon. Bagamat si Job kinuha lahat ng kaaway, ari-arian, namatay mga mahal sa buhay, hindi nagkasala. Pero, natapos na kaya ang pagdurusa ni Job? Job chapter 2, verse 1. Merong pangalawa. Marami po yan. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng... anak, wala na ito. Job 2, chapter 1. Okay. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Next. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang. Ano ibig sabihin nun? Si Satanas, tagapagparatang, ano yun? Bibintang. Yeah? Tinan mo yung katabi mo, baka pagbibintang ka kumuha ng cellphone yan. Kumuha ng lollipop. Ang sabi dito, tinanong ni Yahweh si Satanas. Kinakausap ni Lord si Satanas eh. Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Nandito siya ngayon, nakikinig sa inyo. Tinan mo yung katabi mo, baka siya na yan. Dingalin mo lang. Baka siya na yan. Oh. Next po. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Ano pa? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinihimok mo kung pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan, subalit na natili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh, pinagmamalaki ni Yahweh, no? So, proud si Lord. Sana isa tayo dyan, no? Sino gusto maging si Job ngayon? Taas ang kamay. Ayaw nila. Ayaw niyo maging Job? Ayaw maging si Job? Ayaw niyo? Sumagot si Satanas, kahit anong bagay, may dahilan si Satanas, no? Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Mayroong second bout. Next po. Next. Sumagot si Satanas. Ayun, nabasa ko na. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Next. Yon. Sabi ni Satanas, subukan ninyong saktan ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Ito na, yung main event. Next po. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Mabigat, no? Mabigat, hindi. Mabigat to, mga kapatid. Napakabigat. Next po.
Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Mga kapatid, ano po lesson na ating pinag-aaralan ngayong gabi? Kahit ano, pagsisikap natin, kailangan lagi tayong nakabantay sa ating pananampalataya. Everything and every time, sa Lord kailangan nakatuon tayo. Pero the good news is, meron tinatawag na divine healing. Amen. Pag sinabing divine healing, si Lord lang yon. Hindi galing sa doktor, hindi galing sa mga gamot na iniinom mo. Meron tinatawag na divine miracle, divine healing. Ano po ibig sabihin dito? Si Job, nung siya ay dumanas ng mga sakit, nagkaroon din siya ng kagalingan. Natagpos po lahat ni Job ang pagsubok na yan. Pero ang tanong po dito, meron tinatawag ang Lord na divine healing. So, hanggang ulo, hanggang sabi dito, nung umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, tinadtad niya ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Hindi po natin alam kung anong sakit yun. Pero pag sinabing nagnanaknak, in medical term, may infection na to. Nagnanana eh. No? Pero yung divine healing, ang sabi rito, in the book of Luke chapter 13 verse 10, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Pag sinabing masamang espiritu, ano yun? Ano po pumapasok sa atin? Evil eh. Kasi kung sinabing kay Job kasi binigay talagang natatandaan niyo po yung kay Haring Saul, pag umaawit si Haring David, umaalis yung masamang espiritu ng kasakit. Ito po, ang sabi dito, isang masamang espiritu. Sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. So, nakayuko na po ito. Ano? Ano po ginawa natin, Panginoon? Ano ba yung divine healing ni Lord na kayang gawin ni Lord? Marami, no? Pero ito po ang isang ginawa ng Lord. Sabi rito, nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Amen? Magaling ka na sa iyong karamdaman. Sino po may sakit dito? Lahat kayo walang sakit? Lahat kayo walang nararamdaman? Yung sakit sa bulsa, wala? Sakit din yan eh. Ano pa? Sakit sa relationship. Ano pa? Physical health. Madami tayong sakit. Wala exempted dito. Sakit sa puso, meron? Nung iniwan ng talaga yung mga kabataan, love. Minsan nagtatalo, ganyan. Hindi nagkakaintindihan. Sakit yan. Hindi nagkakaunawaan. No? Kala mo, nakangiti sa'yo, nung pala, galit sa'yo. Sakit yan eh. Ano dito? Ang sabi ng Panginoon, nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Ang sarap noon. Nasabihin ni Lord, magaling ka na. Ano ginawa ni Lord? Bakit ganon? Tingnan natin. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon day na ibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos.
Pwede naman, sinabi ni Lord, magaling ka na. Pero ano pa ginawa ni Lord? Pinatungan ng kamay. Bakit ginawa ni Lord? Pwede naman sabihin, Lord, umulat ka. Pero sabi, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Kaya minsan nakita nyo yung meaning ng prayer natin. Nilelehans natin yung pinagpipray natin. Hindi naman tayo sa Iron Man. Yung may power. Pero ang power ni Lord, iba. Wala man lumalabas na sinag dyan. Pero nakakagaling. Kita niyo ginawa ng Lord, oh. Ipinatong yung kamay, mga kamay. Sabihin, dalawang kamay. Kamay, dalawa, mga kamay. At ang babae ay gumaling. So, ano nangyari? Ba't gumaling? Nawala yung... Hindi nakikinig ba dito? Nawala yung masamang espiritu. Sabi, masamang espiritu, ketong. Talagang di nakikinig asawa mo, nak. Sabi, masamang espiritu eh. Kaya pagpatong ni Lord, umalis yung bad spirit doon. Patungan mo nga ng kamay yan, nak. Yan. Pinatong eh. So may power, ha? Mga kapatid, may power. Kaya every time, sa panahon ng ating Panginoong Jesus at minana natin, yung pag-anoint ng oil, lahat yan, may meaning yan. Ang pagpapatong ng kamay, pagbe-bless niya, kaya dapat nagbe-bless kayo sa mga nakatatanda sa inyo. Blessing yun eh. Ayaw mo manghingi ng blessing? Baka gusto ko yun. Bine-bless ka. Bakit? Susundin natin si Lord. Ano pa? Yung divine healing. So ngayon, mga kapatid, we're going to pray. Amen? In our conclusion, yan, tayo na yan, conclusion na yan. Alam ko po, maaga pa. Okay, 7. Mag-8 pa lang. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa? O tawag mong kaliligtaan? Mabubuti niyang gawa. Huwag daw natin kakaligtaan si Yahweh, ang ating Diyos. Purihan daw natin ang ating Panginoon ng ating kaluluwa. Huwag natin siyang kakalimutan. Amen! Ano pa? Ang lahat kung kasalanay siya ang nagpapatawad. Kaya nung pinag-pray niya nung kinausap niya, yung babae, tanggal lahat yun. Kasama na pati nagawang pagkakamali ng babaeng ito, nalinis yun. Ang palad nila, Sila yung naisulat sa Book of Life. Tapos, napatawad ng Lord, umunat pa'y katawan. Ang lahat kung kasalanan ay siya ang nagpapatawad. So sa atin, sa mga nagagawa natin ng pagkukulang, pili lang yung patatawad sa iyo eh. Pero si Lord lahat, papatawarin niya. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Hindi lang yung sakit ng ngipin mo ang mawawala ngayon, kapatid. Lahat. Kung si tatanggapin mo, lahat. Ang sabi dito, lahat. Handa ba tayong tumanggap sa healing ni Lord? Handa ba tayong tanggapin ang kagalingan ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Tayo pa magpupuri sa Lord, magpapasalamat. Nawa ang ating buhay ay patuloy na umikot sa mundong ito na kasama ang Diyos. At gayon din sa mga nanonood ngayon, we are going to pray para sa inyo po, sa mga nararamdaman natin. Walang imposible sa Diyos. Manalig ka, kapatid. Are you hurting and broken within?
Overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, bring your sorrows. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new light is born. Jesus is calling. From the ashes, life is born. Jesus is calling. Oh, come. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus. Let's come to the altar. The altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Let's worship the Lord. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Yes, Lord. Isn't He wonderful? Oh, we sing hallelujah. Christ is risen. Come on, church. Oh, let's bow down. Purihin natin ang Bow Panginoon. down before Him. For He is Lord. Ialay natin ang awiting ito sa ating Lord. We sing hallelujah. Let's feel the holy presence of God tonight. Christ is risen. Buhaya kapatid, sa gabing ito hindi mo makausap ang Diyos. What a Savior. Isn't He wonderful? We sing hallelujah. Christ is risen. Oh, we bow down before Him. For He is Lord of all. We sing hallelujah. Christ is risen. Oh, for the last time. Oh, what a Savior. Oh, isn't He wonderful? Purihin mo ang Diyos. We sing Pasalamatan mo siya hallelujah. sa pamamagitan ng pag-awit na nanggagaling sa iyong puso. Bow down
Hallelujah. Christ is risen. Welcome to the altar. Oh, come to the Yes, Lord. altar. Oh, Heavenly Father, Are open wide. oh glorious God, we pray that our pastors will seek you with all of their hearts. Help them never to stray from your commands. May they hide your word in their hearts so that they will not sin against you. I pray, Father God, for all the pastors, for the powerful teaching of the truth without compromise, displaying your holiness, O Lord. O Lord, help your pastors, O Lord. Tulungan mo ang iyong mga pastor, Panginoon. Katulad, Lord, ang iyong pagmamahal kay Job, hindi mo sila pinabayaan. Ang mga nauna, Panginoon, na naglingkod sa iyo, hindi mo pinabayaan. But for us, O God, I'm praying, O Lord, a favor and a spiritual vitality, O Lord God. Lord, tulungan mo. Tulungan mo, Lord God, ang iyong mga anak. Kung paano, Panginoon, mga pastor na ito ay tumatayo sa pulpitong ito upang magpahayag ng iyong mga salita ng may pagtitiwala. Lord, we need you in our life. We need you, oh Lord. That's why we need your protection. Your favor, oh God. Your favor, oh Lord. Especially, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo. At yun din, Panginoon, I pray for the families, sa mga pamilya ng mga pastor na ito, and good health, and to be Christ-centered, and to build relationship and engage in ministries. Father God in heaven, wala kami magagawa, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Hindi namin kayang i-deliver ang iyong mga salita kung wala kaming double portion of anointing na gagaling sa iyo. Father in heaven, samahan mo ang mga messenger na ito. Samahan mo, Panginoon, kung paano ang kailang hawak-hawak na mga ministry may magkaroon, Lord, ng pagpapasakop sa iyo. I pray, Father God, sa lahat, Panginoon, na nasasakupan ng mga pastoral team na ito, na ikaw ay patuloy at patuloy, Lord, na maggagabay sa amin. Lord, for this church, na pinagkatiwala mo sa iyong mga anak, kung paano namin hawakan, Panginoon, ng may pagpapasakop sa iyo. Kung kami man, Panginoon, ay nagkukulang, patawarin mo, Lord, ang iyong mga pastor. Kung kami man, Panginoon, ay lumalabis, Lord, patawarin mo po kami. But by your grace, O Lord, as you have said, kami pinagaling mo. Father God in heaven, salamat sa pagtitiwala mo sa amin. Kung paano ay pinagkatiwala mo ang iyong mga salita. Kung paano, Panginoon, ay tinutulungan mo kami magkaroon, Panginoon, ng espiritual na pagpapahayag ng iyong mga salita. Hindi namin kakayanin, Lord, kung wala ka sa aming buhay. That's why right now, Father God, we receive, O Lord, a double portion of anointing
In Jesus' name. We receive, O Lord, your love. We receive, O Lord, your holy presence. In Jesus' name. Gabayan mo ang iyong mga pastor na yung pinagtiwalaan ng mga salita na sa bawat bibig kasi nila, Lord, ikaw ang kanilang papupurihan. Ikaw ang kanilang pasasalamatan. Ikaw ang kanilang itataas. At ipapahayag nila ang iyong mga salita ng may katapangan, ng may pagtitiwala at may tagumpay. You will give them wisdom, O Lord, na nanggagaling sa iyo. Mga salitang nanggaling sa iyo na sa kanila lamang maririnig ng mga kapatiran, Lord. Mga salitang may katapatan, O God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for the relationship, O Lord. At ganti, Panginoon, sa men's ministry, O God. I pray, O Lord, to help them grow in their faith, to develop healthy relationship with other men, and become better leaders in their homes, churches, and communities. Lord, equip them to know God greater than they ever have before. Patuloy mo silang palaguin, Lord, sa iyong mga salita. Equip them, O Lord, with your strength, abiding, O God, with your word. Thank you, Father, for the men's ministry. For the men's ministry, Father God, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa church na ito upang magkaroon ng katatagan, magkaroon, Panginoon, ng pagtitiwala, paglago, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, at dumami na ang men's ministry, Panginoon. Ikaw ang nagpapalago, Lord. Ikaw ang nagdadala ng mga kaluluwang ligaw upang sila ay masumpungan ka. At ganun din, Panginoon, sa church, Panginoon, in every churches, Abundant Life Church Philippines, O Father God. Lord, thank you for the abundance and breakthrough. Father God, sa iyo nang gagaling ang lahat. Katulad ng binigay mo kay Job, Panginoon, na walang labis kalalagyan. Ganon din, Panginoon, ang gagawin mo sa church na ito. At sa church, Abundant Life Church Philippines, O Lord. Abundantly, O Lord God. Lord, help your church, O God. Patuloy mong palakasin, Panginoon, ang mga churches na ito. And let the breakthrough, O God, be with us. Especially, Father God, sa mga pangangailangan ng bahay-sambahang ito. Panginoon, ikaw ang nag-provide ng bawat pangangailangan ng church na ito. Hindi kami umasa sa tao, kundi sa iyo, O God. Wala kaming inasahan, Panginoon, kundi kami nanalangin sa iyo na may katapatan, O Lord. Paano, Panginoon, binuhay mo ang church na ito sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya. Alam mo, Panginoon, kung paano kami nagsimula sa church na ito. Nang may pagpapasakop sa iyo, O Lord. Subalit unti-unti mong pinalalaki, Lord, ang church na ito sa pamamagitan, Lord, ng iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa katapatan mo. Marami kang dinadalang mga kaluluwa, Panginoon, sa church na ito. Thank you, Father, O Lord God, at asumpungan ng mga anak mo ang kanilang mga espiritual na pamumuhay sa lugar na ito.
ang pagkakaisa, ang harmony, Panginoon. And every plans, O God, na aming dinudulog sa iyong harapan. You give us wisdom, the gift of discernment, Father God, sa bawat puso, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon. Especially, Father God, sa mga kapatiran na may kanya-kanya, Panginoon, mga pinangahawakan trabaho, mga kanya-kanya, Panginoon, na hinahawakan businesses. Sa church na ito, Panginoon, you gave us, O Lord, a financial stability, O Lord God, because of you. In every resources, you give us provision and good stewardship, Panginoon. Salamat, Lord. Ipinakikita mo lamang, Lord, na nandito ka sa church na ito, na hindi ka drawing, Panginoon, kundi kumikilos ka, Panginoon. Kumikilos ka, O Lord, kahit hindi ka namin nakikita at nahahawakan. By your grace, O Father, we feel your holy presence in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Salamat, Panginoon, especially, O Lord, sa aming mga outreach program, evangelism program, Panginoon. Lord, salamat po. Nagmamaterialize, Panginoon, dahil sa iyo. Tinutulungan mo, Panginoon, ang church na ito nang hindi namin nararamdaman. Subalit kapag aming naramdaman, Lord, kami lalong natutuwa sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkilos mo. Nagkakaroon, Panginoon, ng pag-asa. I pray, Father God, for our elderly and youth and kids. Father God, pahabain mo pa ang buhay ng mga elder namin, Lord. Gusto pa namin sila makasawa. Sa aming mga anak, Panginoon, sa mga youth, Lord, huwag mo silang layuan, Panginoon. Kung sila maman ay mga nagiging mapusok, Panginoon, hinihingi ko po ng tawad. Nawa, O Diyos, yakapin mo po sila sa kabila ng kailang mga kapusukan. Yakapin mo po sila, Panginoon, sa kabila ng mga kahinaan. Tulungan mo po, nawa, O God. Send your angels, O God, sa mga aming mga anak, mga apo, Panginoon. Give them wisdom, Father God. Yung kailang mga help, Father God, Lord, tulungan mo po kami. Father God in heaven, I pray, Father God, na patuloy at patuloy, you will stretch your hands, O Lord, to heal, O God, sa aming mga kapatiran. Stretch your healing arm in Jesus' name. Let your fire of healing be upon us, O Lord, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Dissolve any sicknesses, O God, in Jesus' name. Sa aming mga anak, sa aming mga kasama sa trabaho, sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay. Oh, Father God in heaven, I pray, O Lord, especially kay Pastor John, Panginoon. Lord, haplusin mo po siya. Ibangon mo po siya, Panginoon. Walang imposible sa iyo. You are our God, our Jehovah Rapha. Pagalingin mo, Panginoon, ang aking mga anak. Pagalingin mo, Panginoon, ang bawat member ng church na ito. Let them know that our God is alive. Our God is a healer. Our God is a healer. Yes, Lord. We believe in the mighty name of Jesus. As you have promised, O Lord, hingin namin sa iyo. Ngayon, Panginoon, hinihingi namin sa iyo mga kagalingan. Wala kang kukuning buhay
sapagkat mahal mo kami. At maglilingkod pa kami sa iyo ng sama-sama, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. We pray, Father God, for the struggling with faith and church persecution. Lord, hindi mo kami iiwan. Sasamahan mo kami. Our Jehovah Nisi, our Jehovah Tsikidiko, oh God of victory. Father God in heaven, gagamitin mo, Lord, ang church na ito para sa mga ligaw na kaluluwa. Sa sabana, Panginoon, sa kuwayan, Father God in heaven, tonight is the breakthrough. Breakthrough, Father God, sa buhay ng iyong mga anak. You will release your children sa kanilang mga pagkakautang. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ipararanas mo sa kanila, Lord, na hindi kami nag-iisa. Na aming Diyos na tinatawag ngayong gabi ay tutugon sa aming mga dalangin ngayon at kailanman. Hallelujah. 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 Heavenly Father, I pray para sa church na ito. Sa bawat kapatiran, sa bawat member, sa mga nanonood ngayon. I pray, O Lord, na anuman, Panginoon, ang dinadaanan namin, anuman, Panginoon, ang hinahakbangan namin, dalangin ko, O Diyos, na kami magtatagumpay sa pamamagitan mo. Dalangin ko, O Diyos, na kami gagaling sa pamamagitan mo. I pray, Father God, na sa buhay namin, Lord, ay magkakaroon ng katotohanan sa pamamagitan mo. Lord, pinupurit, dinadakila ka namin, nilululahati ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon at sa bawat tibok ng aming mga puso. Purihin, purihin ang dakila mong pangalan. Dakilain ang dakila mong pangalan. Itaas ang dakila mong pangalan. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala sa gabing ito ay magsabi na, Amen. 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 Praise God. Sige po, before po tayo magwakas, I just want to remind everyone na maaari po bang patuloy nating ipanalangin ang ating church, ang ating pastoral ministry, and ang ating men's ministry. So yan po kasi yung pinag-pray natin for today. And maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa pananalangin, sa pagsamba sa Panginoon. And we pray po na tomorrow for our second day, kasama pa din po namin kayo sa pananalangin. Amen po. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay tumayo at magwakas sa pananalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. We thank you for another fellowship, another opportunity to be in one and be united, Panginoon, to pray for everyone. Lord, madalas sa buhay namin, Panginoon, hindi namin napapag-pray yung mga ganitong mga bagay at ganitong mga ministry. But Lord, thank you for this opportunity that we were open, Panginoon, and napag-pray namin, Lord, yung aming mga pastor, yung aming mga leaders, yung aming mga elders, Father God, na patuloy niyong ginagamit upang
maging shepherd, Panginoon, sa kingdom mo. Lord, salamat po sa patuloy na paggabay, patuloy, Lord, na kapangyarihan, kalakasan, Panginoon. And thank you for the desire, Lord God, and the faith to pray, Panginoon, for this prayer points. Sa oras na to, ikaw lamang ang aming pinapapurihan at pinapasalamatan. And we pray for stronger faith, for deeper faith, Panginoon, for the succeeding days to come as we end, Panginoon, and matapos namin yung buong linggong to, Father God, nang may pananampalataya, nang may kalakasan, Panginoon, na nanggagaling mula sa iyo. Salamat po, naniniwala kami, Lord, that you have answered, Panginoon, our prayers. And right now, naniniwala kami, Panginoon, na patuloy nyo kaming pinapalakas, patuloy nyo kaming binibiyayaan ng iyong kapangyarihan, ng iyong kapayapaan, Panginoon. At maraming salamat po. Thank you, Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba, pagdakila at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Maraming salamat po, church. And see you all tomorrow at 6:30 p.m. po ulit. God bless everyone. God bless everyone.